Yo, welcome back. So today, tutuloy natin yung pinag-usapan natin, yung tungkol sa mga dapat yung malaman dito sa One Piece The Card Game. Yun, so at this point, kung nakapagbukas na kayo ng packs or ng box, itong video na to ay para sa inyo. So, tara! Okay, so first topic natin, paano ba malalaman kung magkano ang value ng cards mo? So dito sa atin, dalawa yung version ng cards, Japanese and English, and magkaiba yung tinitingnan para malaman yung value ng cards. Kapag English, ang titingnan natin is yung TCG player. So dun malalaman yung values ng single cards. Punta lang kayo sa website nila, tcgplayer.com. Then, isearch nyo lang yung terms ng cards nyo. Halimbawa, Manga Luffy. So, type nyo lang doon Manga Luffy and lalabas na yung mga for sale na Manga Luffy cards. And isa pang tinitingnan ay eBay. Yun. So, those are for English cards. Kapag Japanese naman, ang usual na pinagbabasihan is UUTay. So, punta lang kayo sa website nila, UUTay. And then, piliin nyo yung One Piece kasi maraming card games doon na nakalista. So, meron akong ginagamit na app na nagpapakita yung value ng cards na English or Japanese na based sa TCG Player and UUTay din. So, ang tawag din is OPTCG Dex app. Yun. So, install nyo lang yun. Libre yun. Walang bayad. Pero may subscription doon na kung gusto nyo ng more advanced features. Pero sa akin, ako, libre lang yung ginagamit ko. So, okay naman. Pangbasehan lang naman ng cards. So, yun yung sa market price. Paano malalaman yung value ng cards mo sa market price? And isa pang basihan din is mga Facebook groups. So, sali ka sa mga Facebook groups. Marami naman yun. Search mo lang One Piece TCG and maglalabasan na yun. Yun nga lang, syempre, ang kausap mo dyan, mga tao na. And usually, kapag mga tao na yung kausap mo, collector to collector or players, mas mababa na siya sa market price. Usually, 0.8 or 80% to 85% ng market price yung presyohan kapag tao na yung kausap mo. Okay, so take note lang, hindi ibig sabihin mataas yung rating ng card mo, mahal na yan ha. Syempre, nakadepende pa rin yan sa condition ng card, kung wala bang damage, kung tama ba yung centering, and minsan, depende rin sa demand dun sa character. Halimbawa, may mga character kasi na mas collectible versus dun sa iba. Halimbawa, si Zoro and si Nami, yan yung dalawang yan. Medyo mataas yung demand para sa mga cards ng dalawang yan. Also, Boa and Luffy. Kaya minsan, yung kahit yung mga SR lang nila, medyo matataas yung presyo. Kasi nga, highly collectible at magaganda kasi yung arts nila tsaka kaya nagiging in-demand yung cards na yun. And another tip, kung bibili ka sa mga Facebook groups, make sure mo muna na hindi scammer yung kausap mo. So, isearch mo yung profile nila, kung hindi nakalock or kung may mga previous transactions na sila dun sa group. So, yun, number 1 yun. Or kung maaari, kung malapit lang naman sa inyo, i-meet up mo na, lalo na kung matataas yung value ng cards ng transaction nyo. Okay, tungkol dun sa presyo naman, so, syempre, kapag English and Japanese, nakadepende yan sa conversion ng dollar to peso, and kapag Japanese, yen to peso. So, ngayon, ito yung current conversion ng English and ito yung current conversion ng yen. Pero kapag yung sa mga tao na lang, usual na nagiging multiplier or conversion rate is, for example, sa English, is times 45. And kapag sa Japanese, usually times 0.3 or 0.35. So, kapag nakakita kayo ng mga 0.25, medyo mababa na yun, kunin nyo na. Yun. So, next, alin daw ba ang mas maganda? Bumili ng packs or bumili na lang ng single cards? Para sa akin, iba pa yung feeling na nakuha mo yung card mo ng sarili mong pool Nung ikaw mismo yung nakakuha ng card na yun, galing sa mga packs, iba yung pakaramdam, masaya. Fulfilling, satisfying. Versus dun sa bibilihin mo yung cards ng, syempre, wala, binili mo lang. So, instant. Medyo hindi mo feel yung chase yung thrill ng pagko-collect. Ang marerekomenda ko, halimbawa, iniipon mo lahat ng Nami cards
magbukas muna kayo ng packs kung nasan nyo makikita yung mga Nami cards. So, malaking bagay yung sinasabi ko nga kanina na yung application, yung OPTCG Dex. Type nyo lang dun yung Nami, pangalan ni Nami, and lalabas na dun lahat ng cards and kung saang booster box nyo sa makukuha. Ang marerecommend ako, bumili muna kayo ng packs and syempre may chance naman na mabubunot yung isa-isa yung mga kinokollect nyo. Tapos, kapag halimbawa, patapos na kayo dun sa kino-collection nyo. And halimbawa, may 2 or 3 na lang na kulang. Medyo hindi na advisable yung pagbili ng packs kapag iilan na lang yung hinahabol yung cards. Yun na yung point na marerecommend ako na bumili na lang kayo ng single cards. So, meron nagtanong sa comment section from Derek Manggubat 6565. Sabi niya, Sir, first time po magko-collect ng cards. Ano po mas recommended nyo? English or Japanese version? Okay, una-una, thank you sa pagko-comment ng tanong mo. To answer your question, sa totoo lang, napakarami kasing factors na kailangan i-consider kung alin yung dapat bang kolektahin, kung English cards or Japanese cards. Pero sa tingin ko, depende yun sa unang-una sa availability and value ng cards. Yun yung pinaka-main factor. So dito sa atin, usually kasi pinaka-available talaga yung Japanese. So ang marerecommend ako sa'yo, mag-Japanese ka muna. Kolektahin mo muna yung cards na Japanese version. And kapag nakompleto mo na, saka ka lumipat ng English cards. Kasi medyo mahirap talaga bumili ng English cards dito sa atin. Kasi usually, unang-una, hindi available lagi. And pangalawa, medyo mas mataas nga yung presyo niya. So, yun yung marerecommend ako. For long-term value naman, depende kasi yan kung nagko-collect ka ba for resale na baka tumaas yung value ng cards. Wala kasing makakapagsabi talaga kung tataas or bababa yung value ng cards kasi ang market naman ng cards ay pabago-bago. So, minsan tumataas, minsan bumababa. Especially kapag yung card ay playable sa tournament. So, kapag yun, halimbawa nasa meta siya ngayon, tumataas yung demand, tumataas din yung value ng card. So, nakadepende yan sa'yo kung personal collection mo ba or iniisip mo na ibenta after. Pero kung pang personal collection naman, tingin ko pwede mo simulan sa Japanese cards since yun nga, mas available siya lagi. And then, kapag nakompleto mo na, proceed ka sa English. So, yun. Yun yung mga kailangan nyong malaman kung gusto nyong magsimula sa One Piece the Card Game. Lalo na para dun sa mga gustong maging collector. So, sa mga player, gagawa natin yan ng next videos. And speaking of next videos, pag-uusapan natin ano ba ang hit rate ng mga boxes and cases ng both Japanese and English versions. So, para updated kayo kung kailan lalabas yun, mag-subscribe na kayo dito sa channel. Pero bago yun, samahan nyo muna ako next week. Magbubox tayo ng OP06. Yan. So, malay nyo, makakuha ulit tayo ng manga, diba? 2 in a row. Sobrang swerte ko naman siguro nun. And syempre, as promised ng last video, magpapag-giveaway tayo as celebration. Makakuha tayo ng manga Luffy. Ang ipamimigay natin ay yung mga nabunot nating SR during our last video. And syempre, may idadagdag pa ako doon. Pero surprise na lang yun para doon sa mananalo. And itong giveaway natin, open pa lang so far sa mga taga-Pilipinas. So yung mga nasa abroad, hindi ko pa kayang i-shoulder yung shipping fee. So ngayon, dito muna tayo locally. Sa local lang. So para makasali sa giveaway, like nyo lang tong video na to and subscribe kayo sa channel and comment nyo lang sino ba ang paborito nyong One Piece character. Yun lang, ganun lang kadali sumali. And pipili tayo ng random comment. So yun, kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat sa suporta nyo and huwag kakalimutan mag-subscribe kayo sa channel. Napalaking tulong nandito and para makapagtuloy-tuloy pa tayo, makagawa pa tayo ng maraming video. Maraming salamat sa inyo and see you next week.